Hello and very welcome to the Hulagway ng Buhay Channel. Ang kwentong ito na iyong papanoorin ay magpapayanig sa iyong damdamin at mag-iiwan ng isang katanungang nakabitin sa hangin. Totoo ba ang kwentong ito o hindi? Mag-subscribe sa channel at iwanan ang iyong gusto. Tara na sa video. Lumaki si Karen sa isang maliit na nayon kung saan alam ng lahat ang kanyang kwento. Ang kanyang ina, isang masipag na mananahi, ay ginawa ang kanyang makakaya upang patakbuhin ang sambahayan pagkatapos mawala ang ama ni Karen. Sa kabila ng mga paghihirap, laging puno ng pagmamahalan at pagkakaisa ang tahanan ni Karen. Mula sa murang edad, alam na ni Karen na hindi magiging madali ang buhay, ngunit hindi ito pinanghinaan ng loob niya. Sa paglipas ng panahon, siya ay naging isang dalaga na puno ng mga pangarap at isang malaking pagnanais na manalo. Sa 18, natagpuan ni Karen ang kanyang unang trabaho bilang isang waitress sa isang restaurant sa lungsod. Bagamat hindi ito ang kanyang pangarap na trabaho, ito ay isang simula. Ang restaurant na kilala sa mga lutong bahay na pagkain at nakakaingganyang kapaligiran ay nakaakit ng mga lokal at turista. Di nagtagal ay nagsimulang makamit ni Karen ang paggalang ng lahat sa paligid niya. Kapansin-pansin ang kanyang katapatan. Nang makakita siya ng wallet na may laman na maraming pera, agad niya itong ibinalik sa may-ari, isang regular na customer. Kapansin-pansin din ang kanyang dedikasyon. Si Karen ang laging nauuna at huling umaalis na inaalagaan ang bawat detalye ng may pag-iingat. Sa paglipas ng panahon, naging bida si Karen sa restaurant. Nagustuhan ng mga customer ang paraan na ginawa niyang espesyal na karanasan ng bawat pagkain. Ang kanyang matamis na ngiti at ang paraan ng pagtanggap niya sa lahat ay nagparamdam sa kanila ng tahanan. Para bang bukod sa mga ulam ay naghain siya ng kaunting pagmamahal sa bawat pakikisalamuha. Maraming mga customer ang nagsimulang pumunta sa restaurant para lang ihain niya. Ang matalas na memorya ni Karen para sa mga detalye tulad ng mga pangalan at kagustuhan ay nagparamdam sa bawat tao na espesyal at malugod na tinatanggap. Noong una, ang kanyang mga katrabaho ay medyo naghihinala at medyo naiinggit pa. May pakiramdam ng kompetisyon na para bang naroon siya upang alisin ang ningning sa iba. Ngunit sa lalong madaling panahon ay naging malinaw na si Karen ay wala roon upang makipagkompetensya. Nagsimula siyang tulungan ang kanyang mga kasamahan, nagbabahagi ng mga tip at nag-aalok ng suporta hanggat maaari. Ang kanyang positibong saloobin at pagpayag na makipagtulungan ay nagpaunawa sa lahat na gusto niyang tulungan ang koponan na magtagumpay. Nakuha nito ang kanyang pagkakaibigan at paggalang ng lahat. Ang kapaligiran sa restaurant ay nagbago para sa mas mahusay. Ang pagtutulungan ng magkakasama ay naging mas malakas at ang mga kasamahan ay nagsimulang suportahan ang isa't isa ng higit pa. Sinimulan din ng pamamahala ng restaurant na pahalagahan ang mga kontribusyon ni Karen na kinikilala ang kanyang positibong epekto sa parehong kapaligiran sa trabaho at serbisyo sa customer. Alam ni Karen na ang trabaho sa restaurant ay simula pa lamang ng kanyang paglalakbay. Ngunit tuwang-tuwa siya na mabuo ang kanyang landas nang may labis na pagsisikap at dignidad. Ang bawat maliit na tagumpay sa trabaho ay parang isang badge ng karangalan para sa kanya. Patunay na siya ay patungo sa tamang direksyon. Para kay Karen, ang bawat gawaing nagawa ng maayos at bawat papuri na natatanggap ay mga palatandaan na siya ay nasa tamang landas. Itinuring niya ang pagtatrabaho sa restaurant bilang isang mahalagang pagkakataon upang matuto at umunlad, at determinado siyang sulitin ang bawat sandali na ginugugol niya doon. Bagaman, iniisip ng marami sa kanyang paligid na dapat makontento si Karen sa pagiging simple ng kanyang buhay. Mayroon siyang mas ambisyosong pananaw sa hinaharap. Siya ay lubos na naniniwala na mayroong isang bagay na mas malaki sa tindahan para sa kanya. Isang bagay na lampas sa mga hangganan ng mga pader ng restaurant. Ang kanyang pagnanais na maabot ang mga bagong abot-tanaw at patunayan ang kanyang sarili ang nagtulak sa kanya na maghanap ng mga bagong pagkakataon at mangarap ng isang hindi pangkaraniwang kinabukasan. Para kay Karen, ang pagiging simple at mga hamon ng kasalukuyan ang matibay na pundasyon kung saan siya nagtatayo ng isang bagay na mahusay para sa hinaharap. Bukod sa pagharap sa mga hamon sa trabaho, hinarap din ni Karen ang mga problema sa paaralan. Doon madalas siyang puntirya ng pambubuli. Pinagtatawanan ng mga bata ang kanyang simpleng damit at ang maliit na lunchbox na dala niya mula sa bahay. Habang ang ibang mga bata ay nagsusuot ng matingkad na bagong damit, si Karen
ay madalas na nagsusuot ng mga piraso ng kobold na pinaghirapan ng kanyang ina. Sa kabila ng malupit na biro at tawanan sa kanyang gastos, si Karen ay nakabuo ng isang kahangahangang panloob na lakas. Umiyak siya ng palihim, ngunit hindi niya pinahintulutang makita ng iba ang kanyang sakit. Natutunan niyang iangat ang kanyang ulo at harapin ang bawat araw ng may tapang at determinasyon na nakatulong sa kanya na maging isang matatag at nagbibigay inspirasyong tao. Kahit sa pinakamahihirap niyang sandali, nakatagpo ng lakas si Karen sa ideya na naghahanda siya para sa isang bagay na mas malaki. Araw-araw sa trabaho at bawat hamon sa paaralan ay mga pagkakataong lumago at lumakas. Ginamit niya ang mahihirap na karanasang ito bilang mga hakbang upang makamit ang kanyang mga pangarap, gawing motibasyon ang sakit at pakikibaka para sa mas magandang kinabukasan. Habang ipinagpatuloy ni Karen ang kanyang paglalakbay, alam niya na bawat hakbang, gaano man kaliit ay pag-unlad patungo sa kanyang mithiin. Ang kanyang determinasyon at katapangan ay parang isang kompas na gumabay sa kanya sa mga paghihirap at siya ay nakatuon sa paggamit ng kanyang panloob na lakas upang bumuo ng isang magandang kinabukasan na puno ng mga pagkakataon. Handa siyang gawing pagkakataon ang bawat hamon para sa pag-unlad at ang kanyang hindi matitinag na espiritu ay patuloy na nagningning na nagbibigay inspirasyon sa mga nakapaligid sa kanya na huwag sumuko sa kanilang sariling mga pangarap at adhikain. Laging namimiss ni Karen ang kanyang ama bilang isang malungkot na anino sa kanyang buhay. Siya ay umalis noong siya ay napakaliit at ang ilang mga alaala na natitira ay tila malabo, tulad ng mga piraso ng isang malayong panaginip. Ang kanyang pagkawala ay nag-iwan ng malaking kawalan sa puso ni Karen, isang puwang na mahirap punan. Ang kanyang ina, na abala sa kanyang sariling mga alalahanin, ay umiwas na magsalita tungkol sa paksa, at ito ay nagpabigat sa katahimikan na bumabalot sa pagkawala ng kanyang ama. Nang walang ama na gumagabay at sumuporta sa kanya, si Karen ay naging isang napaka-protective na dalaga sa kanyang ina. Inako niya ang malalaking responsibilidad para sa kanyang edad, tumulong sa pag-aalaga sa bahay at sinusubukang punan ng emosyonal na kawalan ng pagkawala ng kanyang ama. Ang pag-aalaga sa kanyang ina ay naging mas malakas at mas determinado siya. Kahit na mahirap pakitunguhan ang sarili niyang damdamin, sinikap ni Karen na maging palaging mapagkukunan ng suporta. Habang lumalaki si Karen, napagtanto niya na ang pagkawala ng kanyang ama ay hindi kailangang tukuyin ang kanyang buhay o ang kanyang hinaharap. Sa halip na hayaan ang sakit at kawalan ng katiyakan, ginamit niya ang kawalan na ito bilang isang insentibo upang maging malaya. Nagpasya siya na hindi niya hahayaang kontrolin ng mga paghihirap ang kanyang buhay. Sa halip, ginawa niyang puwersang nag-uudyok ang kanyang kakulangan sa pagiging ama, na determinadong lumikha ng kanyang sariling landas at makamit ang kanyang mga pangarap. Sa kabila ng mga paghihirap, hindi hinayaan ni Karen na mawala ang kanyang mga pangarap. Mula sa isang maagang edad, siya ay namumukod-tangi bilang isang dedikadong estudyante. Sinasamantala ang bawat pagkakataong matuto bilang isang paraan upang makatakas sa kahirapan. Ang bawat libro at bawat klase ay isang pagkakataon para sa kanya na bumuo ng isang mas magandang kinabukasan. Ang kaalaman ang naging kanyang anchor, isang paraan upang kumapit sa isang bagay na totoo habang humaharap sa mga hamon. Hindi naging madali ang paglalakbay ni Karen. Bawat kahirapan ay parang karagdagang hadlang sa kanyang landas na para bang patuloy na sinusubok ng mundo ang kanyang tapang at determinasyon. Gayunpaman, sa halip na masiraan ang loob sa mga hamong ito, ginawa itong panggatong ni Karen para sa kanyang determinasyon. Sa kahangahangang lakas ng loob at positibong saloobin, ipinangako niya sa sarili na gaano man kahirap ang sitwasyon, hinding-hindi siya susuko sa kanyang mga pangarap. Ang patuloy na pagpapasya na ito ang nagpapanatili sa kanya, kahit na ang lahat ng bagay sa kanyang paligid ay tila nahuhulog. Alam niya na ang bawat hamon na nalampasan ay isang tagumpay na naglalapit sa kanya sa isang mas maliwanag na hinaharap na puno ng mga posibilidad. Dala ni Karen ang isang panloob na apoy na hindi namamatay. Gaano man kalakas ang hangin laban sa kanya, alam niya sa kaibuturan na siya ay nakalaan para sa isang bagay na mas malaki. Isang bagay na higit pa sa mga paghihirap ng kasalukuyan. Ang bawat balakid ay isang pagkakataon upang lumago at maging mas malakas. Sa kabila ng mga unos na kanyang hinarap, ang kanyang pag-asa at pananalig sa kanyang sariling kakayahan na malampasan ang mga hamon ay parang isang tanglaw na gumabay sa kanya. Naniniwala siya na sa tiyaga at pagsusumikap
Ang kanyang paglalakbay ay magdadala sa kanya sa hindi kapani-paniwalang mga lugar at karanasan na magpapabago sa kanyang buhay sa mga paraang hindi niya maisip. Ang relasyon ni Karen sa kanyang ina ay lubhang espesyal. Matapos ang pag-alis ng kanyang ama, ang dalawa ay naging hindi mapaghihiwalay na nahaharap sa mga paghihirap sa buhay kasama ang isang mas malakas na koneksyon. Ang kawalan ng kanyang ama ay lumikha ng isang walang laman na espasyo at isang pakiramdam ng kakulangan. Ngunit si Karen at ang kanyang ina ay nagsuporta sa isa't isa sa hindi pangkaraniwang paraan. Ibinahagi nila hindi lamang ang mga responsibilidad at hamon, kundi pati na rin ang mga sandali ng kagalakan at pag-asa na lumikha ng isang pagsasama batay sa pagmamahal at katatagan. Sama-sama, hinarap nila ang paghihirap ng may tapang at optimismo, batid na ang kanilang pagsasama ang susi sa pagharap sa mga paghihirap at pagbuo ng isang mas magandang kinabukasan. Ang ugnayan sa pagitan ng mag-ina ay naging pangunahing haligi sa buhay ni Karen. Ang ina, sa kabila ng kanyang sariling mga paghihirap, ay laging nakatagpo ng lakas upang hikayatin si Karen na ipagpatuloy ang pakikipaglaban para sa kanyang mga pangarap. Magkasama silang lumikha ng isang tahanan kung saan nalilinang ang pag-asa at determinasyon araw-araw. Nakita ni Karen ang kanyang ina bilang hindi lamang isang mapagkukunan ng suporta, kundi isang halimbawa ng lakas at tapang. Ang malapit at mapagmahal na relasyon na ito ay nakatulong kay Karen na manatiling nakatuon sa kanyang mga layunin, kahit na sa pinakamahihirap na panahon, at maniwala na ang kanyang pagpupursige at pagsisikap ay magbubunga sa huli. Sa paglipas ng panahon, natutunan ni Karen at ng kaniyang ina na harapin ang mga paghihirap ng may di matinding espiritu. Bumuo sila ng mga diskarte upang harapin ang mga problema, palaging naghahanap ng mga paraan upang baguhin ang mga kahirapan sa mga pagkakataon para sa paglago. Alam ni Karen na hanggat nasa tabi siya ng kanyang ina, anumang hamon ay malalampasan, at ang kanyang determinasyon at katapangan ang susi sa hinaharap na puno ng pag-asa at tagumpay. Sa paglipas ng mga taon, tila lalong mahirap ang buhay. Ang kalusugan ng ina ni Karen ay nagsimulang lumala. Sa una ay may maliliit na problema, ngunit sa lalong madaling panahon ang sitwasyon ay lumala na nangangailangan ng patuloy na pangangalaga. Ngayon kailangan ni Karen na alagaan ang babaeng laging nagpoprotekta at nagmamahal sa kanya ng walang kondisyon. Ang iyong umaga ay naging isang nakakapagod na gawain. Gigising siya bago sumikat ang araw, naghahanda ng almusal ng buong ingat at tinitiyak na iniinom siya ng kanyang ina ng gamot. Pagkatapos may paalam na halik at nag-aalalang tingin, tumakbo siya para magtrabaho sa restaurant. Sa kabila ng kanyang pagnanais na makasama ang kanyang ina, masigasig na inialay ni Karen ang kanyang sarili sa kanyang trabaho, paglilingkod sa mga kliyente at pagpapanatili ng kanyang profesionalismo kahit na ang kanyang mga iniisip ay palaging nakatuon sa tahanan. Habang si Karen ay nagpalipas ng araw sa restaurant, ang kanyang isip ay palaging abala sa kanyang ina. Sa gabi sa kanyang pag-uwi, ang pagmamahal at pagmamalasakit na nadama niya para sa kanyang ina ang nag-udyok sa kanya na patuloy na lumaban. Naniniwala siya na sa kabila ng mga paghihirap, ang lakas at pagmamahal na ibinigay niya sa kanyang ina ang nakatulong sa kanyang sumulong. Araw-araw ay isang bagong pagkakataon upang ipakita kung gaano niya kamahal at pinahahalagahan ang kanyang ina, at naging inspirasyon niya ito na harapin ang bawat hamon ng may tapang at determinasyon. Ang mga gabi ay isang tunay na hamon para kay Karen. Madalas siyang gumugugol ng maraming oras sa ospital, humaharap sa mga pagsusuri at paggamot na tila walang katapusan. Kapag nasa bahay siya, ang bawat pag-ubo o pagbuntong hininga ng kanyang ina ay nag-aalala sa kanya, na para bang isang alon ng pagkabalisa ang bumabagabag sa kanya. Bihira ang tulog, at ilang beses bumangon si Karen sa gabi upang matiyak na komportable at maayos ang kanyang ina. Sa kabila ng lahat ng mga paghihirap na ito, hindi pinabayaan ni Karen na mawala ang kanyang pagmamahal at debosyon. Ginawa niya ang lahat para maging normal ang buhay ng kanyang ina, kahit na sa gitna ng kaguluhan ng sakit. Para kay Karen, ang pag-aalaga sa kanyang ina ay hindi lamang isang responsibilidad, ngunit isang paraan upang ipakita kung gaano niya pinahahalagahan ang lahat ng ginawa ng kanyang ina para sa kanya. Ang bawat maliit na gawain ay isang paraan para parangalan ng babaeng humubog sa kanyang buhay, at natagpuan ni Karen ang lakas at katatagan sa kanyang tungkulin bilang tagapag-alaga. Sa paglipas ng panahon, mabilis na umunlad ang sakit ng kanyang ina, at nakita ni Karen ang babaeng laging malakas at puno ng buhay na humina.
Sa kabila ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa, siya ay nanindigan na nag-aalok ng anumang kaginhawaan na magagawa niya. Alam niyang wala na siyang ibang magagawa kung hindi ang nasa tabi ng kanyang ina, hawakan ang kamay nito at mag-alay ng pagmamahal sa kanyang pinakamahihirap na panahon. Nang pumanaw ang kanyang ina, gumuho ang mundo ni Karen. Napakatindi ng sakit na parang nawala ang sahig, naiwan siya sa bangin ng kalungkutan. Wala na doon ang kanyang ina na siyang bato at palaging pinagmumula ng pagmamahal. Ang bahay ay tila walang laman at bawat sulok ay tila umaalingaw-ngaw sa kanyang kawalan. Ang pagkawala ay napakalaki at mahirap ilarawan. Bilang karagdagan sa emosyonal na sakit, si Karen ay nahaharap sa isang malaking pasanin sa pananalapi. Ang naipon nilang mag-ina ay mabilis na kinain ng mataas na gastos sa medical at libing. Ang mga pagtitipid na iyon, ang huling seguridad na mayroon siya at ang makitang mawala ang mga ito ay isang malaking dagok. Ang pagkawala ng material ay nagpapataas lamang ng emosyonal na sakit na ginagawang mas mahirap tiisin ang lahat. Kahit sa gitna ng labis na kalungkutan, alam ni Karen na kailangan niyang magpatuloy. Hindi huminto ang buhay at kailangan pa niyang suportahan ang sarili at asikasuhin ang kanyang mga responsibilidad. Naunawaan niya na ang pagbagsak ay hindi isang opsyon, hindi lamang dahil sa mga obligasyon na mayroon siya, ngunit dahil din sa malalim na pakiramdam niya na gusto ng kanyang ina na magpatuloy siya. Ang alaala ng kanyang ina, kasama ang kanyang payo at pagmamahal, ay palaging pinagmumulan ng lakas at pagganyak. Nang matapos ang mga ritual ng pamamaalam, bumalik si Karen sa trabaho sa restaurant na may mabigat na puso at isip na puno ng masasakit na alaala. Bawat hakbang niya patungo sa restaurant ay dala ang sakit ng pagkawala na para bang kitang-kita sa kanyang mukha at sa kanyang mga kilos ang kanyang pagdadalamhati. Tila bahid ng kalungkutan sa bawat kilos niya at laging naroroon ang mga alaala ng kanyang ina, umaalingaw-ngaw sa kanyang mga iniisip at maliliit na bagay na kanyang ginawa. Ang pagtatrabaho sa restaurant, na minsan ay tila obligasyon lamang, ay naging daan para makaugnay si Karen sa buhay at alaala ng kanyang ina. Bawat ngiting pilit niya at bawat serbisyong binibigay niya ay isang paraan para manatiling buhay ang alab ng pag-asa na iniwan sa kanya ng kanyang ina. Para bang, sa bawat ulam na inihain at bawat customer, pinararangalan ni Karen ang alaala ng kanyang ina at nagpapasalamat sa lahat ng nagawa nito para sa kanya. Bukod pa rito, ang trabaho ay naging emosyonal na anchor para kay Karen. Sa gitna ng kaguluhan at sakit, nag-aalok ang restaurant ng istruktura at layunin na tumulong na patatagin ang kanyang emosyon. Ang pang-araw-araw na gawain ng paglilingkod sa mga customer, paglilinis ng mga mesa at paghahanda ng mga pinggan, bagaman nakakapagod, ay nagbigay kay Karen ng pakiramdam ng pagiging normal at kontrol. Para bang sa bawat maliit na gawain, makakahanap siya ng isang piraso ng kapayapaan at isang paalala na sa kabila ng mga paghihirap, nagpatuloy ang buhay. Ang pag-uugnay sa memorya ng kanyang ina sa pamamagitan ng kanyang trabaho ay naging dahilan din upang bumuo si Karen ng isang bagong pananaw sa kung ano ang ibig sabihin ng pagharap sa mga hamon. Sinimulan niyang makita ang bawat paghihirap bilang isang pagkakataon upang lumago at parangalan ang pamana ng lakas at katatagan na iniwan sa kanya ng kanyang ina. Ang bawat araw sa restaurant ay isang pagkakataon upang matuto, maging mas malakas at panatilihing buhay ang espiritu ng kanyang ina, na ginagawang mapagkukunan ng inspirasyon at motibasyon ang sakit na sumulong. Alam ni Karen na magiging mahirap ang hinaharap, ngunit ang determinasyong itinuro sa kanya ng kanyang ina ay nag-aalab pa rin sa kanyang kalooban. Bagamat patuloy ang kalungkutan, nakatagpo siya ng lakas sa kanyang pang-araw-araw na gawain at sa pag-asang balang araw ay mawawala ang sakit. Ang bawat araw sa restaurant ay isang maliit na tagumpay, isang paraan upang muling kumonekta sa mundo at parangalan ang alaala ng kanyang ina. Higit pa rito nagsimulang mapagtanto ni Karen na kahit sa gitna ng kanyang sakit, may liwanag sa dulo ng lagusan. Nakatagpo siya ng ginhawa sa maliliit na tagumpay sa araw-araw at suporta mula sa mga kaibigan at kasamahan. Ang bawat salita ng paghihikayat at bawat kilos ng pagmamahal ay parang maliliit na angkla sa gitna ng bagyo na nagpapaalala sa kanya na nagpatuloy ang buhay at sa kabila ng lahat ng paghihirap, mayroon pa rin siyang kakayahang makahanap ng kagalakan at kahulugan sa bawat bagong araw. Nagsimulang mapansin ni G. Solomon ang isang espesyal na bagay tungkol kay Karen. Simula nang
Dumating siya sa restaurant. Nakita niyang hindi siya katulad ng ibang mga empleyado. Habang ang ilan ay ginawa lamang ang mga pangunahing kaalaman, si Karen ay palaging nangunguna at higit pa. Nagpakita siya ng sigasig at dedikasyon na bihira. Kahit na sa pinakamahihirap na araw, ang kanyang presensya ay palagian at maaasahan. At ito ay hindi napapansin ni G. Salomao. Sa paglipas ng panahon, lalo lamang lumalago ang tiwala ni Solomon kay Karen. Sinimulan niyang bigyan ito ng higit pang mga responsibilidad dahil alam niyang sa mga mahahalagang sandali o kapag abala, ang restaurant, si Karen ang taong mapagkakatiwalaan niya. Siya ang naging pangunahing katulong niya. Isang taong kilala niya na maaaring mag-coordinate sa team, lumutas ng mga problema, at tiyaking maayos ang lahat. Ang paraan ng pagiging kalmado ni Karen at paghawak sa anumang sitwasyon ay naging mahalagang bahagi siya ng restaurant. Ngunit ang paggalang ni Solomon kay Karen ay hindi lamang dahil sa kanyang trabaho. Hinangaan niya ang paraan ng pagharap nito ng buong tapang sa mga hamon ng buhay. Alam niya ang hirap na pinagdaanan nito, pati na ang pagkawala ng kanyang ina, at lalo lamang nitong nadagdagan ang kanyang paggalang. Para sa kanya, si Karen ay higit pa sa isang pambihirang empleyado. Siya ay isang taong may kahangahangang karakter, na ang lakas at katatagan ay nagbigay inspirasyon sa lahat. Sa paglipas ng panahon, sinimulan ni Salomao na isali si Karen sa mahahalagang desisyon sa restaurant. Hihilingin niya ang iyong opinyon tungkol sa mga bagong pagkain at pakikinggan ang iyong mga ideya para sa pagpapabuti ng serbisyo. Pinagkatiwalaan niya si Karen na sanayin ang mga bagong empleyado. Alam na sa ilalim ng kanyang patnubay ay matututuhan nila hindi lamang ang mga kasanayang kailangan nila, kundi pati na rin ang hilig at pangako na ipinakita niya araw-araw. Ang trabaho ni Karen ay hindi lamang isang serye ng mga gawain. Ito ay isang pagkakataon upang magbigay ng inspirasyon sa iba at lumikha ng isang mas nakakaengganyo at mahusay na kapaligiran. Ang kanyang pag-angat sa restaurant ay nagpakita hindi lamang ng kanyang talento, kundi pati na rin kung paano nakuha ng kanyang integridad at karakter ang paggalang ng lahat, kabilang si G. Solomon. Ang bawat papuri na natanggap niya at bawat ngiti mula sa isang nasisiyahang customer ay patunay na siya ay gumagawa ng isang bagay na makabuluhan at mahalaga. Pagkatapos isang umaga, nag-anunsyo si G. Solomon na ikinatuwa ng lahat sa restaurant at medyo kinakabahan. Ibinunyag niya na ang restaurant ang magiging lokasyon ng isang malaking wedding party. Ang mag-asawang ikakasal ay kilala sa lungsod dahil sa kanilang kakisigan at katayuan sa lipunan. Pinili nila ang restaurant hindi lamang para sa napakasarap na pagkain, kundi para din sa nakakaengganyo at sopistikadong kapaligiran na inaalok ng lugar. Nangako ang kaganapan na isa sa pinakamahalagang ginanap ng restaurant na may marangyang pagdiriwang at mga high-profile na bisita. Si Mr. Salomao, na palaging pinahahalagahan ang kalidad at tagumpay ng mga kaganapan sa kanyang restaurant, ay determinado na gawing di malilimutang sandali ang party na ito. Alam niya na ito ay isang ginintuang pagkakataon upang ipakita ang pinakamahusay sa restaurant at mapabilib ang kanyang mga customer. Kaya naman, ipinagkatiwala niya kay Karen ang responsibilidad na i-coordinate ang team at pangasiwaan ang lahat ng paghahanda. Ang gawain ay hindi maliit. Kasama nito ang lahat mula sa pag-aayos ng layout ng mesa, pagpili ng mga dekorasyon at bulaklak, sa pakikipag-ugnayan sa mga supplier at pagtiyak na ang lahat ay tumatakbo ng perpekto sa malaking araw. Naramdaman ni Karen ang mga paru-paro sa kanyang tiyan nang tanggapin ang responsibilidad na ito. Isa itong malaking hamon, isang pagsubok na susubok hindi lamang sa kanyang mga kasanayan sa organisasyon, kundi pati na rin sa kanyang kakayahang harapin ang pressure at manatiling kalmado sa gitna ng ipu-ipo ng aktibidad. Alam niya na ang tagumpay ng partido ay nakasalalay sa kanyang kakayahan na i-coordinate ang bawat detalye ng tumpak at pamunuan ang kanyang koponan ng may kumpiyansa. Sa kabila ng kanyang kaba, tinanggap ni Karen ang hamon ng may sigasig at determinasyon. Para sa kanya, ito ay isang pagkakataon upang patunayan ang kanyang halaga at ipakita na kahit na sa harap ng kahirapan, siya ay may kakayahang makamit ang magagandang bagay. Nagtrabaho kaagad siya, sumabak sa mga paghahanda na may panibagong lakas at hindi natitinag na pagtuon. Bawat araw na lumipas ay tila mas abala habang papalapit ang petsa ng kasal. Nakipag-coordinate si Karen sa mga pagpupulong sa mga supplier. Sinuri ang bawat item sa listahan ng gagawin at tiniyak na ang koponan ay mahusay na sinanay at motibasyon. Matindi ang pressure,
Ngunit ang kanyang passion sa kanyang trabaho at pagnanais na parangalan ng tiwala na ibinigay sa kanya ay nagpapanatili sa kanyang motivation na mataas. Sa panahon ng proseso, nakatagpo si Karen ng mga sandali ng stress at hindi inaasahang mga hamon, tulad ng pagkawala ng ilang huling minutong item at huling minutong pagsasaayos sa pagpaplano. Ngunit, sa kombinasyon ng pagkamalikhain at katatagan, nalutas niya ng mahusay ang bawat problema. Hindi lamang niya pinanatiling mataas ang espiritu ng koponan, ngunit nagawa rin niyang gawing pagkakataon ang bawat balakid na maging mas maliwanag. Sa wakas ay dumating na ang araw ng party at handa na si Karen para harapin ang malaking kaganapan. Alam niya na ang tagumpay ng partido ay nakasalalay sa kanyang kakayahang manatiling kalmado at pamahalaan ang bawat detalye ng may katumpakan. Habang naghahanda siya para sa malaking araw, magkahalong excitement at kaba ang naramdaman niya, ngunit tiwala siyang magbubunga ang kanyang pagsusumikap at dedikasyon. Alam din ni Karen na bilang karagdagan sa kanyang sariling mga pagsisikap, ang suporta ng kanyang koponan ay magiging mahalaga upang matiyak na ang lahat ay naaayon sa plano. Handa siyang harapin ang hamon at ipakita na kahit na sa isang high-pressure na senaryo, posible na lumikha ng isang hindi malilimutang pagdiriwang na karapat-dapat sa katayuan ng mag-asawa at sa reputasyon ng restaurant. Sa mga araw na humahantong sa kasal, ang restaurant ay sumailalim sa isang hindi kapani-paniwalang pagbabago. Ang koponan ay nagtrabaho ng husto upang lumikha ng isang elegante at nakakaengganyang kapaligiran. Ang mga kaayusan ng mga sariwang bulaklak ay pinalamutian ang bawat mesa na nagdadala ng kulay at pagiging bago sa kapaligiran. Ang buffet ay maingat na binalak na may masasarap na pagkain na inihanda upang mapabilib ang mga bisita. Kasangkot si Karen sa lahat, mula sa pagpili ng menu hanggang sa pag-aayos ng upuan. Sinuri niya ang mga listahan, nakipag-ugnayan sa mga supplier, at tiniyak na perpekto ang bawat detalye. At kaya dumating ang malaking araw. Ang restaurant ay napakaganda at ang bawat miyembro ng koponan ay handa na gawin ang party na hindi malilimutan. Ipinagmamalaki ni Karen na makitang nagbunga ang lahat ng pagsusumikap at nasasabik siyang ipakita kung ano ang magagawa ng restaurant. Alam niya na ang kaganapang ito ay isang pagkakataon upang mas lumiwanag at ipakita sa lahat kung gaano siya lumago at natutunan sa mga nakaraang taon. Sa isa sa mga pagpupulong para planuhin ang malaking party, natuklasan ni Karen ang isang bagay na medyo kinabahan siya. Nalaman niya na kabilang sa mga panauhing pandangal ay dalawang napakahalagang tao, ang sikat na surgeon na si Antonio Esteban at ang alkalde na si Magno Ferreira. Si Antonio Esteban ay isang kilalang doktor sa lungsod na hinangaan sa pagliligtas ng maraming buhay sa buong panahon ng kanyang Ferreira. Narinig ni Karen ang magagandang bagay tungkol sa kanya at nadama niya na ang presensya ng isang taong napakakilala ay isang hindi kapani-paniwalang pagkakataon upang ipakita kung gaano kahusay ang restaurant. Sa kabilang banda na bahala si Mayor Magno Ferreira. Kilala siya sa pagiging napakamakapangyarihang tao, ngunit sa pagiging masungit at walang galang, lalo na sa mga babae. Ang ideya ng pakikitungo sa kanya ay naging sanhi ng kaunting pangamba ni Karen dahil alam niyang hindi siya pinapahalagahan ng marami. Sa kabila nito, determinado si Karen na tiyaking magiging matagumpay ang kaganapan kahit na ano paman. Inihanda niya ang sarili para sa anumang hamon na maaaring dumating, na nakatuon sa pagpapanatili ng mataas na kalidad at profesionalismo na inaasahan sa kanya ni G. Salomao. Habang papalapit ang malaking araw, inihanda ni Karen ang kanyang sarili sa mangyayari. Alam niyang ang party ay magiging isang malaking pagsubok para sa kanya at sa restaurant, ngunit handa siyang gawin ang kanyang makakaya. Para kay Karen, ang bawat araw sa trabaho ay isang pagkakataon upang ipakita ang kanyang mga kakayahan at malampasan ang anumang pagsubok na dumating sa kanya. Siya ay nasasabik at nakatutok, handang pagandahin ang party kahit na sino ang naroon. Sa lungsod, madalas ibinubulong ang pangalan ni Mayor Magno Ferreira sa mababang usapan at may kahina-hinalang tingin. Siya ay isang figure ng mahusay na kapangyarihan at impluensya, nakilala sa dominating lokal na politika na may isang kahanga-hanga presensya. Gayunpaman, sa likod ng kagalang-galang na harapan na ito ay isang kinatatakutan at madilim na reputasyon. Si Magno Ferreira, ang uri ng tao na iginagalang ng lahat sa harap niya, ngunit nagdulot ng takot sa likod ng mga kurtina. Alam niya kung paano manipulahin ang mga sitwasyon upang maprotektahan ang kanyang imahe
at mapanatili ang kanyang kapangyarihan sa kabila ng kanyang kaduda-dudang pag-uugali. Marami ang naniniwala na mayroon siyang hindi kapani-paniwalang kakayahang maunawaan at kontrolin ang kapangyarihan, palaging nananatiling isang hakbang sa unahan ng anumang mga pagtatangka na hamunin siya. Ang kanyang mapang-abusong pag-uugali, lalo na sa mga kababaihan, ay isang kilalang lihim ngunit bihirang talakayin ng hayagan. Maraming kwento kung paano niya ginamit ang kanyang posisyon para takutin at ipahiya ang iba. Ang ilang mga tao na sinubukang harapin siya ay natagpuan na ang kanilang mga trabaho ay nanganganib o nawala ang kanilang mga posisyon sa mahiwagang paraan. Ang iba pang mga kwento ay nagkwento tungkol sa mga kabataang babae sa mga lokal na kaganapan na target ng kanyang walang lasa na mga biro at hindi naaangkop na mga inuendo. Ang klima ng takot na nilikha ni Magno Ferreira ay nangangahulugan, nakakaunti ang mga tao ang may lakas ng loob na kalabanin siya. Ang takot sa mga posibleng kahihinatnan ay humadlang sa anumang pagtatangka sa pagsuway. Siya ay may isang network ng mga koneksyon na tinitiyak na ang sinumang maglakas loob na magtanong sa kanyang pag-uugali ay mabilis na ihiwalay o nahaharap sa matinding paghihiganti. Yaong mga sumubok na magsalita tungkol sa kanilang mga saloobin ay madalas na natagpuan ang kanilang sarili na sinisiraan o marginalized, at kaya ang presensya ni Magno Ferreira sa lungsod ay palaging pinagmumulan ng tensyon. Ang kanyang impluwensya ay tila hindi natitinag at alam niya na sa kabila ng mga kwento at bulong tungkol sa kanya, ang kanyang kapangyarihan ay nagpoprotekta sa kanya mula sa anumang tunay na paghaharap. Nagpatuloy si Magno sa kanyang nakakagambalang pag-uugali. Tiwala na siya ay palaging makakalabas ng hindi nasaktan, na suportado ng takot at paggalang na binuo niya sa kanyang sarili. Alam na alam ni Karen kung sino si Magno Ferreira at kung ano ang kaya niyang gawin. Marami na siyang narinig na kwento tungkol sa kanya at alam niyang hindi kaaya-aya ang ugali nito. Ngayon, sa nalalapit na malaking kasal, pinaghahandaan na niya ang hindi maiiwasang muling pagkikita nila. Sa kabila ng pagtuon sa mga paghahanda at pagpapanatili ng profesionalismo, ang ideya ng pakikitungo sa isang taong hindi kasiya siya ay medyo kinakabahan siya. Ngunit alam ni Karen na kailangan niyang maging matatag. Nalampasan na niya ang maraming hamon sa buhay. At isa na lang, ito, ipinangako niya sa sarili na hindi niya hahayaang mabagabag ang ugali ni Magno o maabala siya sa mahahalagang gawaing darating sa kanya. Gayunpaman, hindi siya pababayaan ng pag-aalala habang umuusad ang paghahanda. Alam ni Karen na sa mga kaganapan kung saan nagtatagpo ang kapangyarihan at kayamanan, ang mga bagay ay maaaring mawalan ng kontrol ng napakabilis. Mataas ang mga inaasahan at sa napakaraming detalyeng iuugnay, anumang maliit na pagkakamali ay maaaring maging malaking problema. Nag-aalala siya tungkol sa posibilidad ng mga hindi inaasahang kaganapan na maaaring lumitaw, tulad ng pagkaantala ng supplier o pagkabigo ng kagamitan, at umaasa na ang araw ay matatapos ng walang sagabal. Gayunpaman, dahil sa kanyang karanasan at paghahanda, nagtiwala siya na handa siyang harapin ang anumang problemang darating sa kanya. Sa wakas dumating ang araw ng kasal at ang restaurant ay napakaganda. Ang bawat sulok ng espasyo ay maingat na pinalamutian upang ipakita ang kahalagahan ng kaganapan. Ang mga mesa ay eleganteng natatakpan ng malulutong na puting mantel at ang mga makukulay na floral arrangement sa mga kulay ng pula at ginto ay pinalamutian ang bawat mesa na lumilikha ng pagsabog ng mga kulay at amoy. Ang malalambot na hanging lights ay lumikha ng isang mahiwagang kapaligiran. Ang kanilang mga kislap ay sumasalamin sa mga kristal sa mga chandelier at ang mga kandila sa mga mesa na nagbibigay ng perpektong backdrop para sa pagdiriwang. Ang restaurant ay tila na-transform sa isang fairy tale na ang bawat detalye ay meticulously binalak at naisakatuparan upang maakit ang mga bisita. Patuloy na kumikilos si Karen, kitang-kita ang kanyang lakas at determinasyon habang pinangangasiwaan niya ang bawat aspeto ng organisasyon ng may maingat na atensyon. Nakipag-coordinate siya sa mga miyembro ng team, tinitiyak na laging puno ang mga inumin at dumating ang mga pagkain sa hapag sa tamang oras. Ang kanyang mga mata ay palaging nakatuon sa mga detalye, mula sa pag-aayos ng mga bulaklak hanggang sa huling pagsasaayos ng mga napkin, upang matiyak na ang lahat ay perpekto para sa malaking kaganapan. Ang mga panauhin ay nagsimulang dumating. Sa estilo,
na nagdadala ng isang alon ng kagandahan at sigasig na tila nakahahawa sa kapaligiran. Ang mga nakamamanghang babae sa sopistikadong mga damit at mga lalaking nakasuot ng formal na kasuotan ay gumagala sa kalawakan, nakikipagkwentuhan at nagtatawanan. Ang malambot na musika sa background ay hinaluan ng masayang tunog ng mga pag-uusap na lumilikha ng isang kapaligiran ng pagdiriwang at kagalakan na pumuno sa hangin. Ang amoy ng masasarap na pagkain at ang tanawin ng mga baso ng champagne na nakataas ay nakadagdag sa maligaya na kapaligiran habang ang mga ngiti at tawanan ng mga bisita ay sumasalamin sa magic ng sandaling ito. Nang mabuhay ang party, kumilos, si Karen na parang isang dalubhasang orkestra. Tinitiyak na ang bawat aspeto ng pagdiriwang ay naaayon sa plano. Pinanood niyang mapuno ang dance floor at mahusay na inihain ang buffet. Palaging binabantayan ang anumang mga detalye na maaaring kailangang ayusin. Bawat tawa, bawat kilos ng pagsang-ayon mula sa mga panauhin ay tanda na ang pagsisikap at dedikasyon ay nagbunga at ipinagmamalaki niyang makita ang kaganapan na nahuhubog ng eksakto sa kanyang naisip. Ang araw ay ganap na nagbubukas at alam ni Karen na ang tagumpay ng partido ay resulta ng kanyang pagsusumikap at pagkahilig sa kanyang ginawa. Desidido siyang sulitin ang bawat sandali at tiyaking hindi malilimutan ang kaganapan, hindi lamang para sa mag-asawa, kundi para sa lahat ng dadalo. Sa isang nasisiyahang ngiti at pusong puno ng pasasalamat, patuloy na ginampanan ni Karen ang kanyang tungkulin nang may parehong sigasig at dedikasyon na inilagay niya sa bawat hakbang ng paghahanda. Ngunit para kay Karen, mayroong isang ulap ng kakulangan sa ginhawa. Nang pumasok si Mayor Magno Ferreira sa restaurant, lalo lang nadagdagan ang kanyang pagkabalisa. Napapaligiran ng grupo ng mga tagasunod na humahanga sa kanya, pilit ng ngiti at mahigpit na pagkakamay ni Magno. Ang kanyang kahangahangang postura at ang paraan ng pagtingin niya sa iba nang may kataasan ay mas lalo pang nakadama ng pagkabalisa kay Karen. Sa panahon ng kaganapan, nanatiling nakatuon si Karen sa kanyang trabaho, palipat-lipat sa mga mesa at paglilingkod sa mga bisita ng may mabait at propesyonal na ngiti. Gayunpaman, alerto ang kanyang sentido sa lahat ng nangyayari sa kanyang paligid. Bawat tawa, bawat komento, bawat galaw ay tila lalong tumitindi. Ang kanyang kaba, hindi nagtagal nagsimula ang mga provokasyon. Si Magno na may hawak na baso at mapanghamak na ekspresyon ay gumawa ng walang galang na biro nang dumaan si Karen sa kanyang mesa. Ang kanyang joke ay malinaw na bulgar at nakadirekta sa kanya. Isang pag-atake na nagkukunwari bilang katatawanan. Ang tono ng boses niya at ang malisyosong tingin ay naging malinaw ang layunin ng provocation. Pilit nang umiti si Karen. Pilit na binabalewala ang panunumbat habang bumibilis ang tibok ng puso niya. Alam niya na ang pagtugon ay maaaring magpalala ng sitwasyon at makaakit ng hindi gustong atensyon mula sa ibang mga bisita. Ipinagpatuloy ni Karen ang kanyang trabaho ng may determinasyon, sinusubukang itago ang tensyon na naramdaman niya. Maganda siyang gumagalaw sa pagitan ng mga mesa, naghahain ng mga pinggan at nagre-refill ng mga baso, ngunit ang kanyang isip ay napuno ng magkasalungat na kaisipan. Sa tuwing madadaanan niya si Magno, nadaragdagan ng discomfort at nagpupumilit siyang panatilihin ang kanyang kalmado. Ang ideya na ang gayong espesyal na sandali ay nasisira sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang taong napakawalang galang na nagpalungkot sa kanya. Sinubukan niyang huwag ipakita ang kanyang pagkabigo, na nakatuon sa paggawa ng pinakamahusay na trabaho na posible habang nakikipaglaban upang kontrolin ang kanyang mga damdamin ng kawalan ng kakayahan at lumalagong galit. Habang lumalalim ang gabi at umiral ang alak, lalong naging matapang si Magno. Ang kanyang mga biro ay mas madalas at tahasang, palaging kinasasangkutan ni Karen. Pinilit niyang makuha ang atensyon ng iba pang mga panauhin na naging puntirya ng kanyang malupit na mga insulto. Ang bulwagan na kanina ay puno ng kagalakan, ngayon ay nahuhulog sa isang awkward na katahimikan sa tuwing magsasalita si Magno. Marami sa mga naroroon ang umiwas na tumingin ng diretso kay Karen, mas piniling huwag pansinin ang sitwasyon, natatakot sa kapangyarihan ni Magno at sa mga posibleng kahihinatnan ng pakikisangkot. Ngunit, sa gitna ng awkward na katahimikan, may nangyaring hindi inaasahan. Ang isa sa mga bisita, nang makita ang hindi komportable na sitwasyon, ay nagpasya na kumilos. Lumapit siya kay Karen at, na may suportang ngiti, nag-alok ng kilos ng suporta. Ang maliit na pagkilos na ito ng kabaitan ay nagpaginhawa ng kaunti.
kay Karen at nabago ang kanyang lakas ng loob na harapin ang natitira sa gabi. Kahit na sa napakahirap na kapaligiran ipinakita ng kilos na iyon na kung minsan ang kaunting empatiya ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Ramdam ni Karen ang pag-iinit ng mukha niya sa bawat walang galang na komentong naririnig niya. Si Magno Ferreira, ang alkalde, ay gumagawa ng mga bastos na biro at ang bawat isa ay tila direktang sinaktan si Karen na nag-iwan sa kanya ng kahihiyan at hindi komportable. Pinilit niyang panatilihing tuwid ang kanyang postura at mag-concentrate sa kanyang trabaho, ngunit mahirap na hindi maramdaman ang bigat ng mga salita ni Magno. Ang kanyang mga salita na puno ng panunuya at kalupitan ay nakasakit sa kanyang dignidad at nagdulot ng kanyang pagkabalisa. Isang hamon ng pagtiis sa paggamot na ito habang sinusubukang gawin ang kanyang trabaho sa abot ng kanyang makakaya. Ang sitwasyon ay naging hindi mabata. Nararamdaman ni Karen ang mga titig ng iba pang mga bisita. Ang iba ay puno ng awa. Ang iba ay may kakulangan sa ginhawa. Ang mga palihim at tahimik na tingin na ito ay parang mga saksak sa kanya. Ang kakulangan ng intervention, isang salita ng suporta o anumang aksyon na nagpapakita na ang pag-uugali ni Magno ay hindi katanggap-tanggap, na nasaktan siya ng husto. Nagtataka si Karen na may halong di paniniwala at kawalan ng pag-asa kung bakit walang tumayo para ipagtanggol siya. Bakit pinahintulutan ng lahat ang taong iyon na magpatuloy sa pagkilos nang may labis na kawalang galang at walang parusa. Parang naaliw si Magno sa kawalan ng reaksyon ng iba. Lumalawak ang mapang-uyam niyang ngiti sa bawat halakhak na nakukuha niya sa mga tagasunod sa paligid niya. Bawat biro niya, bawat masamang komento, tila tropeyo para sa kanya, tanda ng kontrol niya sa sitwasyon. Nasisiyahan siya sa pagkakataong makaramdam ng kapangyarihan at kontrol nang hindi nababahala tungkol sa mga kahihinatnan para kay Karen. Ang kapaligiran sa paligid ay napuno ng kawalang kibo, na lalo pang nagpasigla sa pakiramdam ni Magno na walang parusa. Si Karen naman ay naramdaman na parang babagsak na siya. Ang dalamhati at sakit na naramdaman ko ay hindi lang pisikal, kundi emosyonal din. Siya, na nakaharap na at nagtagumpay sa napakaraming kahirapan, ay nakaramdam ng labis na pakiramdam ng kawalan ng lakas. Bawat pangiinsulto at bawat walang galang na kilos ni Magno ay tila binubura ang lahat ng pagunlad na nagawa niya. Ang kawalan ng katarungan ng sitwasyon at ang pangunawa ng pagiging hindi iginagalang sa gayong pampubliko at malupit na paraan ay naging sanhi ng isang bagay sa loob niya na magsimulang mag-alsa. Sa sandaling iyon, sa gitna ng hindi komportableng katahimikan at tensyon sa hangin, naramdaman ni Karen ang isang alon ng lakas ng loob na tumaas sa loob niya, isang determinasyon na nagtagumpay sa kahihiyan at takot. Naalala niya ang lahat ng mga laban na kanyang hinarap at nagpasya na hindi na siya papayag na tratuhin siya ng ganoon ng sino man, lalo na ang isang taong kumakatawan sa kapangyarihan at autoridad sa lungsod. May halong kaba at determinasyon, inihanda ni Karen ang sarili upang harapin ang mga darating. Alam niya na ang desisyong ito ay maaaring magkaroon ng malaking epekto, ngunit natitiyak niya na ito ang kinakailangang hakbang upang maibalik ang kanyang dignidad at mapalaya ang sarili mula sa pang-aapi na nagpahirap sa kanya. Ang bulwagan na may marangyang kakisigan at kumikislap na mga ilaw ay nagmistulang isang fairy tale setting. Ang mga mesa ay pinalamutian ng mga puting mantel at malagong mga kaayusan ng bulaklak at ang restauran ay puno ng buhay at paggalaw. Ngunit sa likod ng ganda ng party, isang lumalalang tensyon ang sumabit sa hangin. Ang perpektong palamuti at maligaya na kapaligiran ay hindi maitago ang anino ng presensya ni Magno Ferreira sa pagdiriwang. Kilala sa kanyang malupit at walang galang na pag-uugali, si Magno ay malinaw na hindi komportable at ang kanyang presensya ay namumukod tangi bilang isang palaging paalala na sa kabila ng party, tila kulang ang respeto. Habang binibigyang pansin ni Karen ang mga detalye, sinisikap na tiyaking maayos ang lahat. Nagsimula siyang makarinig ng mga hindi gustong bulungan na kumakalat sa buong silid. Si Magno, na may hawak na baso at may sadistang ngiti, ay gumawa ng malupit na biro at walang galang na komento tungkol sa mga babae. Ang kanyang mga salita ay napuno ng kapansin-pansing paghamak at sinundan ng mahinang pagtawa at maingat na sulyap mula sa mga panauhin. Marami na natatakot sa paghihiganti o nais lamang na iwasan ang isang hindi komportable na paghaharap ay tumingin sa malayo o nagambala sa kanilang sariling mga pag-uusap. Ang mapang-api na klimang ito
ay nangangahulugan na ang hindi katanggap-tanggap na pag-uugali ni Magno ay pinahintulutan sa ngalan ng kapayapaan at formalidad. Gayunpaman, ang tensyon sa hangin ay hindi napapansin ng lahat. Sa pagitan ng mga palihim na sulyap at ang hindi komportableng katahimikan, isang maliit ngunit matapang na grupo ang nagsimulang lumipat patungo kay Karen. Alam nilang hindi patas ang sitwasyon at nagpasya silang suportahan si Karen sa isang kilos ng pagkakaisa. Ang maliit na pagkilos ng katapangan na ito ay nagdulot ng kislap ng pag-asa sa kinasuhan na kapaligiran na nagpapakita na kahit sa may hirap na panahon, ang kabaitan at katarungan ay maaaring magpakita ng kanilang sarili at magdulot ng makabuluhang kaginhawahan. Habang naglalakad si Karen sa pagitan ng mga mesa sa Grand Hall, pinagsilbihan niya ang mga bisita ng may banayad ng ngiti, ngunit mabigat at malungkot ang kanyang puso. Bawat tawa na nagmumula sa mesa ni Mayor Magno Ferreira ay lalong sumikip ang kanyang dibdib. Pinilit niyang huwag itong pabayaan, ngunit ang kawalan ng respeto sa paligid niya ay lubos na nasaktan. Ang pakiramdam na nag-iisa sa isang pulutong na tila binabaliwala ang kawalang katarungan sa kanilang paligid ay nagpalaki lamang ng kanyang pagkabigo. Ang sitwasyon ay umabot sa isang kritikal na punto nang sa isang sandali ng sama-samang pagkagambala, ang alkalde ay gumawa ng masamang biro tungkol kay Karen na naghahanda na maghain ng isang tray ng mga kanape. Gumawa siya ng malupit na komento at umalingaw-ngaw sa bulwagan ang kanyang malakas na tawa na sinamahan ng mapang-asar na mga tingin. Nadama ni Karen na nakaranas na ng maraming kahirapan sa buhay, ang bigat ng kawalang galang na para bang isang matalim na talim na tumatama sa kanyang puso. Nang mawala ang tawa, nabuo ang isang matatag na desisyon sa loob niya. Naramdaman ni Karen ang pagtibok ng kanyang puso habang naglalakad siya papunta sa gitna ng silid. Naroon ang mikropono na nakamount sa maliit na plataporma na inilaan para sa mga talumpati, at kinuha niya ito ng matatag at may determinadong tingin. Nagsimulang kumalat ang bulong-bulungan ng pagkagulat sa mga bisita. Ang kapaligiran na kanina ay puno ng tawanan at masiglang pag-uusap, ngayon ay napuno ng malalim at mahahalay na katahimikan. Ang mga panauhin na curious at nangangamba ay ibinaling ang kanilang atensyon kay Karen at sa alkalde na lumikha ng isang kapaligirang puno ng tensyon. Ginamit ito ni Karen na karaniwang kilala sa kanyang malambot at magiliw na boses nang may katatagan na utos sa espasyo. Ladies and gentlemen, panimula niya. At ang kanyang mga salita ay umaling-awngaw sa buong silid. Basagin ang katahimikan sa isang determinado, mapanghamon na timbre. Ang kanyang malinaw at matatag na boses ay isang malinaw na indikasyon na may sasabihing napakaseryoso. Gulat na gulat ang mga bisita. Ang maligaya na hangin ng kaganapan ay tila napalitan ng bigat ng tensyon na bumabalot sa lahat. Nagpalitan ng pagtataka ang ilang tao. Ang iba naman ay tila nagulat at hindi mapakali sa biglang pagbabago ng tono. Sa kahangahangang katapangan, sinimulan ni Karen na ilantad ang mapang-abusong pag-uugali ni Mayor Magno Ferreira. Ang kanyang mga salita ay matalas at tumpak na pinuputol ang maligaya na kapaligiran at inilalantad ang walang bahid na katotohanan tungkol sa kung ano ang nangyayari. Inilarawan niya ng detalyado ang mga bulgar na biro at walang galang na mga komento na ginawa ni Magno na nagpapaalala sa lahat ng mga sandaling nalampasan niya ang mga hangganan ng paggalang at dignidad. Ang bawat pangungusap ni Karen ay sinisingil ng damdamin at integridad. At hindi siya nagdalawang isip na tawagin ang hindi katanggap-tanggap na pag-uugali ng alkalde. Ang silid ay nasa estado ng pagkabigla. Ang mga bisita ay paralisado. Ang ilan ay nakabuka ang kanilang mga bibig. Ang iba ay may mga ekspresyon ng hindi paniniwala. Ang party, na dating lugar ng pagdiriwang at kagalakan, ngayon ay naging setting para sa isang malakas at matapang na pahayag. Hindi umatras si Karen. Sa bawat salita, hinamon niya ang normalisasyon ng kawalang galang na pinipilit ang lahat na harapin ang katotohanan na ang nangyayari ay mas seryoso kaysa sa isang simpleng kaganapan sa lipunan. Ang lakas ng loob niyang magsalita ng hayagan tungkol sa kanyang nasaksihan at tiniis ay parang sigaw ng hustisya sa gitna ng katahimikang namumuo ngayon sa silid. Ang kapaligiran na ngayon ay sinisingil ng isang bagong uri ng pagigting ay tila naghihintay ng tugon. At si Karen, sa kanyang katapangan, ay lumikha ng isang sandali na hindi malilimutan ng sino man. Habang buong tapang na nagsasalita si Karen, sa harap ng mga bisita,
Pinaghalong pagtataka at pagmamalaki ang pinanood ng may-ari ng restaurant sa eksena. Nandoon siya, sa gilid ng kwarto at bagamat negosyo niya ang restaurant niya, hindi niya sinubukang gambalain si Karen. Parang kahit papaano ay sinusuportahan niya ang katapangan niya. Puno ng drama at emosyon ang sandaling iyon, na parabang ang katotohanan ay bumabangon laban sa kasinungalingan at ang paggalang ay inaangkin. Ang epekto ng pagsasalita ni Karen ay agaran at napakalaki. Ang sinabi niya sa kasal ay nirecord ng isa sa mga bisita at, hindi nagtagal, nagsimulang kumalat ang video sa internet. Sa loob ng ilang oras, ito ay nasa lahat ng dako, ibinahagi sa mga post, ni-retweet at nagkomento sa mga maiinit na debate. Naging viral ang katapangan ni Karen na naging isang pandaigdigang pangyayari ang isang matapang na gawa. Matindi ang reaksyon sa social media. Maraming tao ang nagpahayag ng kanilang walang pasubaling suporta para kay Karen. Pinupuri ang kanyang katapangan at ang kanyang pagpayag na manindigan sa kapangyarihan at kawalan ng katarungan. Ang mga positibong komento ay bumaha sa mga pahina at ang pangalan ni Karen ay naugnay sa isang figura ng pagtutol at katapangan. Lumitaw ang mga hashtag tulad ng Honor Courage Karen at Richard's Justice for Karen at ang mga tao mula sa buong mundo ay nagsimulang magbahagi ng kanilang sariling mga kwento at katulad ng mga karanasan na lumikha ng isang alon ng pagkakaisa at pagkagalit. Habang lumalago ang suporta, lumalago rin ang galit. Nalantad na sa liwanag ng araw ang ugali ni Mayor Magno Ferreira na dati ay palihim na ibinubulong sa mga pasilyo ng kapangyarihan. Dumami ang mga kritisismo sa kanyang walang galang na pag-uugali at mapagmanipulang mga saloobin at marami ang nagsimulang humingi ng mas malalim na pagsisiyasat. Ang alkalde, na nakasanayan ng kumilos sa mga anino, ay natagpuan ang kanyang sarili sa gitna ng matinding galit na hindi niya makontrol. Ngunit hindi natapos ang kwento ni Karen sa epekto ng kanyang pananalita. Ang kanyang katapangan ay nagdala ng bago at masalimuot na yugto sa kanyang buhay. Ang sumunod na kaguluhan ay nag-iwan kay Karen na nahaharap sa napakalaking presyon. Walang tigil na sinaklaw ng mga pahayagan at telebisyon ang kaso, at ang patuloy na atensyon mula sa media at publiko ay naging isang invasive na presensya sa kanyang buhay. Sa lahat ng panggigipit na ito, kinailangan ni Karen na gumawa ng isang mahirap na desisyon. Nagpasya siyang umalis sa restaurant kahit sandali upang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Ang desisyong ito ay hindi lamang para protektahan ang kanyang privacy at seguridad, kundi para bigyan din ng sarili ng puwang na kailangan niya para isipin ang hinaharap sa kanyang bagong tuklas na katanyagan at ang pangangailangang harapin ng emosyonal na epekto ng pagkakalantad. Kailangan ni Karen na huminto at isaalang-alang ng mabuti ang kanyang mga susunod na hakbang. Ang pahinga na ito ay mahalaga para mabawi ni Karen ang kanyang balanse at magpasya kung paano gamitin ang platform at suporta na kanyang nakuha. Ang pag-alis sa restaurant ay refleksyon ng pangangailangang pamahalaan, ang mga bunga ng kanyang kabayanihan habang naghahanda para sa bago at mapaghamong landas sa buhay. Habang kumalat ang video ng intervention ni Karen sa social media, instant at malakas ang reaksyon. Ang mga larawan at talumpati ni Karen ay ibinahagi ng libu-libong tao, at sa lalong madaling panahon, ang paksa ay nasa buong mga forum ng balita at talakayan. Ang kanyang katapangan na ilantad ang mapang-abusong pag-uugali ni Mayor Magno Ferreira ay naging simbolo ng paglaban at empowerment para sa marami. Ang may-ari ng restaurant, na nanood ng talumpati ng may pagtataka at pagmamalaki, ay malawak na pinuri sa hindi pakikialam at pagpayag kay Karen na magsalita. Itinuring siya ng marami bilang isang unsong hero para sa pagsuporta sa kanyang empleyado sa isang mahalagang oras. Gayunpaman, ang sitwasyong ito ay nagtaas din ng mga katanungan tungkol sa papel ng mga institusyon sa pagprotekta sa mga manggagawa at ang tunay na katangian ng mga pampublikong pinuno. Habang ang video ay patuloy na bumubuo ng mainit na mga talakayan, si Mayor Magno Ferreira ay nahaharap sa isang avalanche ng kritisismo. Nasira ang kanyang reputasyon at kinailangan niyang tumugon sa publiko sa mga akusasyon. Lumakas ang panggigipit ng maraming tao ang nagsimulang magbahagi ng kanilang sariling mga karanasan sa walang galang na pag-uugali ni Ferreira na nagpapakita na hindi nag-iisa si Karen sa kanyang pakikibaka. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatanggap si Karen ng isang hindi kilalang liham mula sa isang dating katrabaho na nagpapasalamat sa kanya sa pagbibigay ng boses sa mga taong nadama na hindi nakikita.
Ang liham na puno ng mga nakapagpapatibay na salita ay nagdulot ng kislap ng pag-asa kay Karen at napagtanto sa kanya na ang kanyang katapangan ay nakaantig sa maraming buhay, na nagparamdam sa kanya ng higit na inspirasyon na ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay tungo sa katarungan at pagbabago. Nasa komplikadong sitwasyon si Karen. Pagkatapos ng matapang na pagsasalita sa kaganapan, nanalo siya ng malawakang palakpakan, ngunit nahaharap din sa isang ipu-ipo ng atensyon. Ang media at social media ay puno ng mga balita tungkol sa kanya, at ito ay nagsisimula na maging lubhang nakakapagod. Kaya, nagpasya si Karen na maglaan ng oras para sa sarili at magpahinga. Sa panahong ito sa labas ng restaurant, maraming tao ang gustong makipag-usap sa kanya. Ang mga pahayagan at grupo ng suporta para sa mga karapatan ng kababaihan ay nakipag-ugnayan kay Karen upang marinig ang kanyang kwento at mag-alok ng tulong. Nakatanggap siya ng maraming imbitasyon na magsalita at lumahok sa mga kaganapan tungkol sa pagtindig laban sa kawalan ng katarungan. Ngunit para kay Karen, ang pinakamahalagang bagay ay ang paghahanap ng kalmado at oras upang pagnilayan ang kanyang buhay. Ang restaurant, samantala, ay sumailalim sa ilang mga pagbabago. Kung wala si Karen, iba ang atmosphere. Ang dating tahimik na may-ari ng restaurant ay nagsimulang mag-isip tungkol sa kung paano pagbutihin ang lugar upang ang lahat ng mga empleyado ay makaramdam ng higit na paggalang. Napagtanto niyang kailangan niyang lumikha ng mas patas at nakakaingganyang espasyo para sa lahat. Ang kwento ni Karen ay patuloy na pinag-uusapan kung saan-saan. Ang kanyang katapangan ay nagbigay inspirasyon sa marami at higit na nagpaisip sa mga tao tungkol sa paggalang at katarungan. Kahit nawala sa spotlight si Karen, patuloy na nagniningning ang kanyang mensahe. Determinado na gamitin ang katanyagan na natamo niya para sa isang bagay na positibo. Nagsimulang makisali si Karen sa mga grupong tumutulong sa mga tao na harapin ang pang-aabuso at hindi pagkakapantay-pantay. Nagsimula siyang bumisita sa mga paaralan at unibersidad upang sabihin ang kanyang kwento at hikayatin ang mga kabataan na manindigan laban sa kawalan ng katarungan. Ang kanyang mga salita ay nakatulong sa mga tao na maging mas malakas at hindi gaanong nag-iisa. Bukod pa rito, nagsimulang makipagtulungan si Karen sa mga organisasyong nag-aalok ng legal at psikolohikal na suporta. Tumulong siya sa paglikha ng mga programa upang matukoy at matugunan ng mga tao ang pang-aabuso na nagsusulong ng mas ligtas na kapaligiran para sa lahat. Samantala, ang restaurant ay nagbabago. Nagpatupad ang may-ari ng pagsasanay para sa lahat ng empleyado na nagtuturo sa kanila tungkol sa paggalang at etikal na pag-uugali. Kinikilala ng marami ang mga pagsisikap na mapabuti ang kapaligiran sa trabaho, at ang pagbabago ay refleksyon ng positibong epekto na pinasimulan ni Karen. Nag-explore din si Karen ng mga bagong pagkakataon. Nakilahok siya sa mga palabas sa telebisyon at mga podcast kung saan tinalakay niya ang katarungang panlipunan at empowerment. Nakatulong ang mga sandaling ito na maikalat pa ang kanyang mensahe na nag-uugnay sa kanya sa mas malaking audience. Sa kabila ng lahat ng pagsulong na ito, napaharap pa rin si Karen sa mga personal na hamon. Nakakapagod ang pressure mula sa media at ang responsibilidad ng pagiging aktibong public figure. Kaya, natuto siyang maghanap ng mga sandali ng kalmado, paggugol ng oras sa mga kaibigan, at paggawa ng mga aktibidad na nakaka-relax sa kanya, tulad ng paglalakad sa labas. Ang mga tahimik na sandaling ito ay mahalaga kay Karen, na tumutulong sa kanya na makahanap ng balanse sa kanyang bagong buhay. Malaki ang epekto ng ginawa ni Karen, hindi agad nawala. Ang kanyang katapangan ay hindi lamang nakatulong sa kanya na harapin ang kanyang sariling mga paghihirap, ngunit nagbigay din ng inspirasyon sa maraming tao upang labanan ang mga kawalang katarungan sa kanilang sariling buhay at komunidad. Ang kwento ni Karen ay naging isang maliwanag na halimbawa kung paano ang isang pagkilos ng katapangan ay maaaring mag-trigger ng isang malaking alon ng pagbabago at mahikayat ang iba na ipaglaban ang isang mas makatarungan at magalang na mundo. Habang sinusundan ni Karen ang kanyang landas, ang kanyang paghahanap para sa isang mas malaking layunin, at ang kanyang kakayahang gawing lakas ang sakit ay nakatulong sa paglikha ng isang hinaharap, kung saan ang isang matapang na pagkilos ay maaaring gumawa ng malaking pagbabago. Ang kanyang kwento na patuloy na lumalabas ay nag-uugnay sa buhay ng maraming iba pang mga tao na nagpapakita na ang pakikibaka ng isang tao ay minsan ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa pagbabago sa mas malaking sukat. Isipin na si Karen
ay parang isang maliit na kislap na nagsindi ng malaking apoy ng pag-asa at katapangan. Habang mas maraming tao ang sumasali sa kanya at na-inspire sa kanyang kwento, ang liwanag mula sa apoy na iyon ay patuloy na lumalago, na nagbibigay liwanag sa landas patungo sa isang mas mabuting mundo. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-iwan ng like at sabihin sa amin sa mga komento kung ano ang tingin mo sa aming channel at kung paano namin ito mapapabuti. Maraming salamat sa panonood.